The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. At welcome po sa isa na naman pong araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin po ang ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano. Maraming salamat, SK Mai. Isang karangalan na makasama kayo, 42,047 barangays, upang pag-usapan natin ang mga mahalagang probisyon sa Local Government Code. Kasama po natin ang ating pinagpipitagang punong barangay, Cap Dondon Francisco. Salamat, salamat Kags Butch. Salamat sa mga councils at sa mga nanonood po ng SBT. Sa mga kapwa ko public servants, ang tanging may iwan lang natin ay ang ating serbisyo. Ika nga, performance speaks. Kaya samahan kami dito Sa barangay tayo. Ayan, nakita nyo na. Boom panis. Opo, alam niyo mga kabarangay, our guest for today really needs no introduction po dahil he is a legal luminary in the field of elections law. And our guest was clerk of court of the Regional Trial Court of Pasig City and was a court legal researcher of the Metropolitan Trial Court, again of the same city, Pasig. He was also a radio anchor of Vanguard Radio Network and appeared in different television programs over the years. Ladies and gentlemen, mga kabarangay, our special co-host and favorite guest. Yes. Welcome, Pasig Comelec Officer, Attorney Ronald Santiago, or kilala natin bilang Attorney Boom. Yes. Yes. Ayan po. Welcome back, Maraming Attorney. salamat ka, SK Boom, May, syempre kay panis, Kags panis. Butch, sa ating punong barangay na si Cap Dondon at sa mga sumusubaybay po sa barangay tayo. Salamat sa, again, pag-uunlak. Alam nyo, hindi na tayo nag-uunlak kasi kapamilya na natin Yes. si Attorney Boom, and hindi na nga natin siya kinoconsider ng guest. He is one of our special co-hosts. Yes. Diba? Parang si Kags Marie lang yan eh. Parang every week na lang special co-host dahil ang ganda ng attendance Or niya. every other week. Every other week. Buti pala, lumutang ako ngayon. No? Ay, Kap, kamusta na ang sakit nyo, Kap? Galing Yun, na. uso ngayon yung uso ngayon yung trangkaso. So, Yes. maraming apektado, naapektuhan, pati lalo na yung mga bata. So, yung mga bata ngayon na mag-aaral, talagang pabago-bago kasi yung ulan yung panahon, I mean. Iinit, uulan. Akala po kasi namin, Kap, may dinadamdam po kayo last week. Wala. Napanood ko nga ito sa mga komento. Okay lang yan. Komento kayo ng komento. Wapakels. Mali pa nga yung pag-pronounce ko. Kayo mga commentors, ha? Hindi, mali. Pero si Attorney Boom, anong bago natin, Attorney Boom, sa Pasig? Well, just recently, umarin po ako ng State of the City address ng ating butihing mayor, Mayor Vico Soto, at nilatag niya ang kanyang mga naging achievements at saka mga plano. And alam naman natin na Mayor Vico is a benchmark. So, hashtag good governance pa rin kami, Yes. even sa Comelec Pasig po. Galing. Galing. Lahat dyan sa Pasig magagaling. Lalong-lalo na yung katabi natin ngayon. Oh? Yes, opo. At dahil po dyan mga kabarangay, as always, meron na naman po tayong mga katanungan na masasagot dahil nga po, kasama natin ngayong araw si Attorney Boom. Bago po tayo pumunta sa ating mga katanungan, meron lang po tayong update, Kags Butch, Attorney and Cap. Mga kabarangay, the Commission on Elections or COMELEC will resume the nationwide voters registration activities. Ito po, tandaan nyo po yung napaka-importanting date po na ito. Ito pong October 20. According to COMELEC Chairperson George Garcia,
The 7-month registration period will be held until May 18, 2026 in all regions in the country except for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM. Ulitin po natin ang dates, October 20, 2025 to May 18, 2026. Ayan po. Diretso ko na po agad? Yes po. Kags Butch, opo. Dahil, attorney, ito pong unang nating tanong, regarding po dun sa dates na binigay po ni COMELEC Chair Garcia, bakit daw po ito yung napiling dates? At nalagpasan po yung supposedly date po ng ating BSKE na December 1, 2025. Well, as you know po, no, may mga movement po, or even batas po, that postponed po yung ating supposed to be December 1 barangay and SK elections. So, while we are waiting or anticipating po yung magiging resolution po ng ating Korte Suprema, so minabuti po ng aming commission po na i-resume ang voters registration. Siyempre, subject pa rin po sa magiging desisyon ng Supreme Court sa mga final po ni na Atty. Macalintal and others po to maintain po yung ating scheduled December 1. And I think one of the reasons then is that in the last election, madami pa rin po hindi nakakaboto. Marami po mga kailangan ng correction or even updating po sa ating mga vulnerable sectors like senior, PWD at saka yung mga miyembro po ng ating IPs. Pinalawig, pinatagal para po wala na po tayong excuse po na hindi po tayo makapag-rehiso at makapag-participate po sa mga susunod pong elections. Attorney, para lang po sa mga nakikinig, no? At para medyo dumahan-dahan ang mga puso ng ating pong mga aspirants at mga balak tumakbo sa election. Is it safe to say na ngayong December 1, 2025, hindi na matutuloy at ano man ang mangyari, 2026 na po ang BSKE? Safe na po ba tayo para sabihin yon? Well, as we speak po, wala pa ho kaming instruction whether itutuloy po yung schedule to December 1. However po, kami po sa COMELEC po ay handa po kami. Nakapag-prepare na po kami. In fact, tapos na kami even sa POP verification. We are just awaiting po kung ano po yung magiging decision po ng ating Korte Suprema kung mag-issue po ng TRO at utusan po ang COMELEC na ituloy po yung December 1, 2025 elections. Nevertheless po, ano man po yung mangyari, kami po ay nakahanda and at the same time, niresume po yung ating voters registration para bigyang daan sa ating mga kababayan na hindi pa rin po rehistrado at makakaboto sa nalalapit pong mga elections. Attorney, bibiglayin ko lang po kayo kasi pasensya na, no? Yung, may kinalaman ba rin ba yung voters ballots printing na ginagawa ngayon ng COMELEC for the BSKE November to 2026? Kasi I heard na nagpapaprint na po ng mga balota. Wala po akong alam na official na announcement about that. But wala pong ganyang dahilan ang ating COMELEC resolutions pertaining po sa ating voters registration. Ito lang po ay in anticipation po na hindi matuloy yung ating December 1. Again, just in case po na mag-utos po ang Korte Suprema, kami po sa COMELEC, handa po kami. We are done with all the preparations po. Even sa BARM, just so happy po na nagkaroon po ng decision po yung ating Korte Suprema. Just last month po, we were set sa mga trainings and I'm one of the selected trainers po sa ating BARM elections. However po, dahil po sa utos ng Korte Suprema, minabuti pong hindi ito ituloy. At the same time po, sa schedule December 1, kung matatandaan po ninyo, may batas po na pinasa na nagbibigay po ng mga term extensions to give way po dun sa mga panuntunan na nakalagay po sa batas na yon. And since meron pong movement para i-postpone po, so ngayon po, instead na makapag-focus tayo sa preparation sa election, so kumbaga parang ito po ay backup plan na at least maging productive po tayo, na habang nag-aantay po tayo kung ano po yung magiging direction sa December 1, meron po tayong inaasahang voters registration. Opo, maraming salamat, Attorney Cap. Meron po ba kayong follow-up na question? Well, ano muna, pamaya na lang po ako kasi magpupunta ako sa nitty-gritty details eh. Okay po, salamat, Cap. Ito naman po, Attorney Boom, ang next na question po natin, ano daw po ang ina-expect ng Commission on Elections sa darating po na bagong registration? Dahil nga po kamakailan ay nagtalaga po ng more than 2 million new voters ang COMELEC noong last na 10-day registration noong August po.
Yes po. Well, I think one of the reasons din bakit kailangan nating i-resume yung ating voters registration, marami pong hindi na-accommodate. It was just a 10 days voters registration. Marami po tayong mga kababayan ang nangangailangan or kumbaga hindi po sila napaunlakan dahil sa dami po o sa dagsa. May mga kababayan po kasi tayo na although hindi po siya good motivation marami tayong mga kababayan na gusto lang magparehistro para yung mga anak nila ay makapag-avail ng mga benefits na one of the requirements ay voter certification. Pero just the same, kami po sa COMELEC, ang goal po namin, hindi po lang sa mga benepisyo, kundi makapag-participate mismo at makaboto sa mga susunod po mga elections. Attorney, ano ko lang, yung mangyayari ngayon, notwithstanding kung may election sa December 1 o wala, kaya nyo ginagawa ay dahil sa in preparation for bakit kayo bakit inopen nyo na ang registration even before December 1? Bakit hindi after December 1? Or paano, attorney, kung biglang nagsabi yung COMELEC, Supreme Court na ituloy yung December 1? Paano yung mga nagparehistro ngayon o nagpaparehistro simula October 20 hanggang November 30? I see. Well, good point po yan. Pero again, as I have mentioned earlier po, kami po ay nakaangkla sa magiging desisyon po ng Korte Suprema. Kung ano po yung magiging desisyon, our good COMELEC chairman would issue a resolution on how to address those. Especially, doon sa resolution po, ang mga magpaparehistro po mula October 20 hanggang December 29, isa-subject po ito sa Election Registration Board hearings sa next year pa, January 19. Kung ano po yung magiging instruction po ni COMELEC, assuming po na talaga maglabas po ng TRO si Korte Suprema, what I can assure the public ay handa po kami. We're done with the preliminary preparations. As I mentioned, just last month, last September po, tinapos po namin yung paghahanda even sa mga precinct assignments and verification. Para po, just in case na mag-utos po si Korte Suprema, wala po tayong magiging dahilan para hindi po ituloy yung ating election as scheduled. So follow up. So ibig sabihin, attorney, yung doon sa explanation niyo po, yung October 20 hanggang November 29 o 30 December 29. hanggang ay hindi mo na ipapasok yun doon sa listahan ng mga kung halimbawa man na Yes po. nagbagsak ng Yes po. mirakulo at Yes po. sinabi na ituloy niyo yung December 1, kunyari lang. Tama po. Hypothetical. So hindi mo nakasama yon. Yes, good point po. Kasi po, di po ba ang pag-apply po for voters registration, hindi po automatic na makakaboto kayo. Kasi sinasubject siya sa hearing, which is called may hearing Election na. Registration Board Hearing, consisting of the ERB. COMELEC, DepEd head ng isang city or municipality, o kaya yung other head po, like Treasurer's Office and Yeah. other Chief of Offices po. Now po, ang schedule po based po sa resolution for the resumption of voters registration, yung mga magpaparehistro po mula October 20 hanggang December 29, ang kanila po mga application na isa-subject po sa hearing Yeah. on January 19. However po, kung ano po yung magiging decision po ng Korte Suprema, I'm sure may address po yan ni COMELEC Chairman through another resolution para po just in case na kailangan pong i-stop or i-put on hold po yung registration to give way po sa scheduled election po, which is supposed to be on December 1. Okay. Okay po, maraming salamat, attorney. Ito naman pong last question natin for this segment. Ano-ano raw po ang mga pinapayagan sa new registration or during the registration period? Included daw po ba dito ang ating application of transfers? Yes, good question po. Kasi last time po na nag-open po kami ng 10 days voters registration, yan po yung reklamo ng ating mga kababayan. Pero I always answer this na ang hirap kasi na kakaboto mo lang sa last election and then magta-transfer ka. Siguro yung period na yan was not sufficient para ma-establish mo na talagang nag-transfer ka from one place to another. But for this voters registration starting on October 20 po, all kinds of registration, application for new registration, transfer, correction, updating of your voters registration, even po yung mga reinstatement po, inclusion, at saka yung pagta-transfer po from post sa ibang bansa to local po. So lahat po yan i-accommodate natin sa nalalapit pong October 20 hanggang May 18 po. So Ayan po. pwede na. Yes po.
Maraming salamat po dyan, attorney. Ulitin lang po natin para sa ating mga kabarangay. Included po in the activities from October 20 to 2025 to May 18, 2026, ito pong reactivation, new registration or new voters po, application for transfer, inclusion or reinstatement, change of name din po, attorney, and correction of entries, and updating of records. Mamaya mga kabarangay, sa ating second at third segment, iisa-isahin po natin yan. Pero bago po yan, may pagbati po ba tayo, attorney? Yun, well, hello po sa ating mga taga Pasig Comelec, especially sa ating LGU, di ba? Siyempre, ang ating mga bossing dyan, si Mayor Vico Sota and the rest of the councils. And siyempre, hello po sa ating mga kasamahan din po natin mga taga-Comelec sa buong NCR na ngayon po ay abala sa gagawin po namin Goodwill Games para siyempre hindi lang po tayo dapat trabaho, dapat balanse. We are also engaging ourselves into sports. So yun po, mabuhay po tayo lahat. Ayan. Maraming salamat. Ako po, binabati ko po ang sangguniang barangay ng San Antonio, Barangay San Antonio, Parañaque. Kasi pinipilit na lang mapasa yung anti-EPAL ordinance nila na bawal magsulat ng pangalan at mukha o anumang insignia sa mga proyekto ng gobyerno. Mabuhay po kayo. Sana pumasa. And of course, good news sa Parañaque sapagkat libre na ang sine, manood ng sine sa mga PWDs. Basta SM Cinemas, kapapasa lang po yan ng Parañaque City Hall at kinocongratulate ko ang Sangguniang Bayan ng Parañaque. Maraming salamat po at Mayor Olivares and Vice Mayor Bernabe. Thank you very much po. Maraming salamat, Kags. PWD Kayo po- tayo Opo. Magandang, ma-enjoy po ng ating mga PWD Maganda yun, for maganda yun. sure. Saka maganda Kayo po, rin yung maganda rin yung tungkol dun sa, ano yun, yung Anti-EPAL. Anti-EPAL. Sana pumasa. Oo. Sa barangay ko, it's been, hindi po kami naglalagay ng pangalan sa Nice. picture. Bawal po sa amin yun. Anyways, batiin ko lang po si Cap Sani Santiago. Malaking tulong po kayo sa akin, Cap Sani. Dahil si Cap Sani ay sinulatan ng Galing Pook at siya po ay isa sa mga pupuntahan ng Galing Pook. Ayoko sana i-preempt, pero nagtanong kasi awardee na po siya noon pa man. Nagtanong po ako dahil pupunta ho yung validating team sa kanya. Ano ba ang ginagawa pag pumupunta yung validating team ng Galing Pook sa isang lugar? So, tinanong ko rin po siya tungkol dyan. Dahil nasulatan po ang inyong lingkod ng Galing Pook. At, Congratulations, Cap. wala pa po. Pero napaka-prestigious po nung award na yun. Yes, opo. Claim natin, 10 players. Ayan po, maraming salamat po. At mga kabarangay, huwag po muna kayong aalis dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ating talakayan sa pagbabalik ng Sa Barangay barangay, tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa